So ito yung harap niya. Yeah. Dito is yung Avanza is merong fog lights. Ganda. So yung design ng light niya. So i-compare mo siya, yan yung Veloz eh, oh. Iba yung grills niya, yung bumper niya. So kung titignan mo dito, is mas mataas ng konting-konti yung hood ng Veloz versus dito sa Avanza. So sisimulan natin yung Avanza E here at the window panel at the driver side. So ito, tayo window lock here. 4 na panel. Auto. So itong auto, para sa may mga hindi alam, ito yung pang retract tsaka fold ng side mirror. Then meron tayong left and right adjustment ng side mirror. So ito yung cursor ha. Up, down, left and right. So after nya, meron tayong ang bukas ng door. Ito yung design ng lock nya. Cup holders, 2. And ito, additional na pocket here. So sa baba naman yan is here yung gas lever natin. Yan. Okay. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung air tire pressure na reference natin. Dito lang sa driver side. So moving on dito is meron tayong cup holder here. And ganito yung design ng aircon vent nya. So yan, meron silver design dito. Then after that, ito pa rin yung traction. So yun yung traction nya. Pwede mo yan i-on or off. Then below is, ito, meron tayong lagayan ng coins dito. Yan, kita nya. Then, pang open ng hood. So after nyan dito sa side is, ito naman yung speedometer nya. Yan, design ng speedometer. So, analog with digital display. So, ang adjustment nya dito, may adjustment ng time dito. Then, ito yung pang-adjust ng trip meter. So itong trip meter para sa mga first time car owner, ginagamit to para masukat mo yung average fuel consumption mo. So yan, ideal yan, pupunuin mo yung tangke mo, then i-average mo yung kilometers mo. Yan, pwede mo i-observe yan kunyari in 1 week. Yan. So after nyan dyan is, ito yung sa steering wheel controls natin. So yan yung design ng steering wheel nya. Okay, ganda. So dito may adjustment ng volume. Dito may pang skip. Then this one is the mode. Yung mode na to, nagsa-cycle to. So para at least nakafocus ka sa street habang nagsa-cycle ka here. Pwede ka mag-cycle sa FM1, FM2 or AM classic na ba pang news na radio, then Bluetooth. So dito naman mayroong kang pang-answer ng call. Yan. Kung nakakonect yung phone mo sa Bluetooth. Okay. So after dyan sa steering wheel, dito na tayo sa monitor. So ito, meron tong home button, back button, volume control plus minus, then merong kabitan ng USB. So by the way, maglalagay naman ako ng technical specs nito sa description nitong video para at least magkaroon kayo ng summary. Then after dito sa monitor, ito, hazard button. Meron tayong aircon vent dito, 2. Ayan, fully adjustable, up and down, left and right. Same here. Then, by the way, rotary ang susi nito. So sa Avanza G tayo may push start ha. Alright. Okay, tapos so ito yung aircon controls nya. So yan, ito yung thermostat control. Then dito yung fan level. So after that, ito may aircon. Pwede mo i-off or on yung thermostat. Then this one, max cool. So purpose itong max cool, just in case kunyari galing kang tanghali. So babad sa init tong sasakyan mo sa arawan. So pwede mo pindutin itong max cool right away para unti-unti niya ima-max tong
fan level para hindi ka napapindot-pindot dito ng paisa-isa. So after this ng max cool, ito yung intake ng hangin sa sasakyan. So kung i-on mo yan, yung hangin sa loob lang ng cabin. Okay? So yan, pag in-off mo, papasok yung hangin sa labas. Then dito is yung defogger. So itong defogger, yan, paborito natin, Baguio, Tagaytay, or anywhere na malamig. So kapag nag-fog yung likod, pindutin nyo lang yan at iinit yung likod para mawala yung fog sa back glass ng sasakyan nyo. Doon sa tailgate, I mean. So ito, off button. Then dito meron tayong indicator para makita kung sino yung hindi naka-seatbelt. At least safety reminder lang din to. Yan. Okay. Then dito sa ilalim, medyo madilim lang. Meron kayong power supply. So USB port to Yan. Medyo maliit lang. Okay. So after that, dito lagayan ng cellphone. Okay, yan. Sample ng phone. Or coins, card nyo. Toll card. Then after that, so yan ang view niya. Tayo siya shift knob. Okay. So itong shift knob ng Avanza is, ito yung automatic. Kitang-kita nyo naman. So park, reverse, neutral, drive. Then meron itong Tiptronic na plus minus. So very ideal yan kung paakyat kayo uphill. So kapag drag nyo nito sa baba, may button yan dito sa likod Yan, kita nyo ba? Yan, may button yan. So bago ka mag-change ng drive, is pipindutin mo tong button sa likod. Okay? So yun na nga, pagbalik mo dito, pag down mo ng drive, then gusto mo mag-Tiptronic manual mode, ida-drag mo lang to pa kanan. So yan, pag drag mo pa kanan, mag-enter ka na sa plus minus. So kapag naka plus minus ka na, meron lalabas na gear yan dito. Diyan. Para at least ma-identify mo kung anong gear ka na. Yan, so that's it. Then dito naman sa baba is, yan, may lagayan ulit ng coins or card. Yan. Then classic handbrake. Dito naman is lagayan ng kung ano-ano, basahan. So yan. Okay. Medyo madilim lang. Then driver side, wala tayong mirror. Focus lang tayo sa road. Then dito, yan, may ilaw tayo. So push lang siya para mag-on. Then currently naka-off yan. Yan. Then sa right portion niya is yung door option. Ito kasi door option is, for example, nakaiwan na open tong pinto. So iilaw yan para mag-remind sa'yo na merong nakabukas na pinto. So dito sa kanan, yan, classic, salamin ni misis nyo na makapag-make up siya pag nagmamadali. Alright. So by the way, dito sa passenger is yung tayong lagay ng cup holder. So nare-retract siya just like that. Alright. Yan, ganda. Glove compartment. So ito texture ng ano niya. So ito maganda to, pwede kayo maglagay ng phone dito. And just like that. Ayan. So dito sa passenger first row is meron tayong cup holder dito, dalawa. Same sa driver side. Ayan. Then move na tayo sa second row. So yeah, ito, pasok tayo sa second row. So ito yung design ng door nya. Isang cup holder lang dito. Then extrang lagayan. Door handle. Window. Ito, meron pa dito isang cup holder. So aside dito sa isa, meron pa ditong isa. Mas easy access. So ganun pa rin design ng door nya. Unlock. By the way, nakikita nyo ito, naka-tumble siya. Yan, naka-tumble. So tumble ang function nitong second row. Then ito, makikita nyo dito sa likod, naka-flat siya. So yan, pwede nyo i-flat kasi itong third row. So mas malaki yung cargo na malalagay nyo.
So dito sa headliner natin sa second row is ito yung adjustment ng aircon vent niya. So yan. So ito yung blower niya, vent. Then meron tong adjustment ng airflow. Either kung magli-left siya or magra-right. Yan. So dalawa yan left or right. Then ito kung ang airflow niya is papunta sa likod, leave nyo lang tong flat. Just like that. So kung yun nandito naman sa second row, ayan, kung gusto niya mahanginan, pwede nyo ibaba tong yan. So yan yung panel na i-adjust mo para yung hangin naman dito sa'yo pupunta. So same lang din dito sa pangalawa. Yan dalawa, okay. So ito yung adjustment ng fan level niya. Yan. Hanggang level 3 siya. Yan. Alright. Tapos dito merong ilaw din. Off, door function, tsaka lit. So yan, tatlo. Alright. So yan, baba tayo dito Sa center console nito is meron ditong dalawang port. Yan. Itong dalawang port na to is USB na. So pwede na direct dun sa mga wire nyo sa phone. Yan, dito may lagayan pang pwede ilagay yung phone, kaso delikado baka maapakan nyo. Yan. Okay. Then dito sa likod ng driver's seat is dito rin is may lagayan dyan. May lagayan ng folder. Yeah, so dito ang ginawa ko ulit dito na measurement sa driving seat is yung para sa akin. By the way, ang height ko is 5'6". Yeah. So tignan nyo yung legroom. Sobrang haba. Yan. Sobrang luwag pa. So yan ang luwag pa niya. Ayan, nandito na yung tuhod ko. Yan, ang layo pa. Ito hindi ko ma-demo right now kasi may mga plastic tong sasakyan. Pero kaya maging sofa mode nitong second and the third row. So madali lang gawin yan. Tatanggalin mo lang itong mga headrest. Then itong seats, itong dalawa is pupush mo forward ng maximum. Then ibabagsak mo tong sandalan to connect the third row. Yun. So itong second and third pwede maging sofa mode. Then aside from that, pwede rin ng first row and second row. So ang ganda niyan, madalas yung mga ibang 7-seaters wala niyan. Ayan. So yeah, ito, meron lang push button dito, magnetic kasi ito. Dito okay. Open ko na. Yeah. So yan. Naka-fold down ang dalawang upuan dito. So ang laki ng cargo space nyo. So isa-isay natin Dito merong lagayan, pocket. Malaki siya, actually kasya yung dalawang drink. Then dito sa right side, same. Then may nakatago ditong power supply. Yung classic to classic na power supply, yung bilog parang pang lighter. Maganda yan, versatile yan. Pwede kayo maglagay na extension dyan. Yan. So aside from that, meron pa tayong additional pocket dito sa side. Nice. Then dito may ilaw. So indicator to kapag may nakabukas na door or kapag hindi nyo pa nalalak yung sasakyan. At least reminder yan na hindi nyo makalimutan i-lock yung vehicle. Okay. Then dito is ayan, lagayin nyo ng tools. Whatever tools na gusto nyo ilagay. Yan. Dito nakalagay is yung jack tsaka yung pangsungkit ng jack. So dyan alright. Dito is yung pang-ikot ng spare tire. So bubuksan nyo yan. Gagamitin nyo yung tool dito. Yung tool na nakalagay dyan. So ikutin nyo to paunti-unti. Bababa dyan yung spare tire. So itong Avanza is meron tong backing sonar. Right, kabilaan yan dalawa. Yung sa kabilang side. Then this one may backing camera ka pa. So yan, ultimate combo na yan pag aatras ka. So here's the E emblem indicating na Avanza E yung unit nyo. So aside from that, meron din tong high stoplight mount.
Ganda to, additional safety feature to. Then ito, shark fin yung antenna nyo. Ganda, modern yan. So maganda dito sa Avanza E is, actually may spoiler design na siya eh, oh. For sporty look. So dito under ng Avanza meron tong chin under, rubber chin. Nice. Magandang added protection yan sa putek. Yan. Ganda. So ito, bumper niya is hard plastic. So ito yung design ng gulong niya. By the way, ito yung likod ah. So ang likod niya is drum brakes. Ito ang rim size nito sa mga hindi marunong tumingin. Actually makikita mo yan dito sa rubber. Nakita nitong R15. So 15 ang size ng mags niya. So front is usually disc brake talaga to. Yeah, there. So yan, disc brake siya. Ito yung caliper niya. So yeah, ganda nito. Sa price point nito, 1.3 engine. Goods na to. So, ang madalas na debate dito is yung engine power daw niya. Baka underpower. Pero, araw-araw ba tayong nasa akyatan? Araw-araw ba tayo paakyat ng Baguio o Tagaytay? Lagi ba tayong puno? Ang magandang option na binigay sa inyo ng Toyota dito, at 1.3, para mas mapababa yung price, ang laki pa ng cabin nyo sa third row. Marami kayong pwedeng mailagay dyan. So, yan yung magandang best option dito sa Avanza E na 1.3 engine. That's it. Kung may question kayo, huwag kayo mahihiya magtanong ha. Okay. By the way, meron tayong trade-in pa rin. All brands tinatanggap namin. Low down, pwede kayo mag-high down para mas bumaba yung monthly nyo. Pwedeng purchase order or full payment. So, yeah. That's it. Bye guys.